Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ito, sabay-sabay natin panoorin mga kababayan at ma-share ko lang din sa inyo, no? Ito pong naging malaking pasabog. Ito pong si Ombudsman Remulla, mga kababayan, na kung saan, nako po, siguradong magtatago na itong mga korap sa ating gobyerno. So yun ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto kasi mga kababayan, no? Meron pong malaking pasabog itong si Ombudsman Remulla, mga kababayan. Dito po sa hearing ng budget ng DOJ ng Ombudsman, sorry nasanay kasi ako sa DOJ. Ng Ombudsman, mga kababayan. Dito no, meron tanong sa kanya si Senator Gatchalian, mga kababayan, no? Pero magugulat kayo mga kababayan, no? Dito po sa mga binitawan salita ni Ombudsman Remulla, dahil dito po sa kanya mga naging statement tila babala ito, no, doon po sa mga corrupt official ng ating gobyerno. So siguradong may mga magtatago na dyan mga kababayan at mag-aasikaso na ng mga pagbubura ng mga ebidensya. Kasi ayon kay Ombudsman Remulla, mga kababayan, mas pabibilisin na nila, no, yung mga paghahain ng kaso dito sa mga corrupt official ng ating gobyerno. Sino ba naman hindi kakabahan dyan mga kababayan? No, kung dati kasi buwan o halos taon nga 'di ba? Ang abutin, no? Nito mga kaso na 'to ngayon ata mas mapapabilis pa mga kababayan, no? So ito sabay-sabay nating panoorin itong video na 'to mga kababayan, no, para kayo na po ang humusga. I-comment niyo po diyan sa ibaba ang inyong mga opinion kung kayo po ay payag, no, na ganitong sistema mas pabibilisin ang investigasyon, mas pabibilisin ang pagsasampa ng kaso dito po sa mga corrupt official na to ng ating gobyerno. Well, ako, pabor ako dyan, no? Para mas kabahan sila, 'di ba? Mas matakot silang gawin, no, yung mga pangungurap na yan, mga kababayan. Alright, so tara, let's go. Nasabi ko kanina, Ombudsman, that marami sa ginagawa ng DOJ, marami sa ginagawa ng ICI because fact-finding sila. Eventually, babagsak rin sila sa Ombudsman, no? And alam mo naman kung anong sentiment ng taong bayan ngayon towards corruption, towards itong mga flood control. At ako nga, pag nai-interview ako ngayon, wala nang good news Hindi na ako tinatanong tungkol kung maganda yung ekonomiya, may investors papasok, lahat about corruption. So yan ang general sentiment ng taong bayan. At gusto rin ng accountability, no? Dapat panagutin yung dapat managot. Bilang bagong ombudsman, ano ba yung mga plano natin to address itong mga flood control issues? Especially pag papasok na ito sa ombudsman, ano pa ang ating strategy para panagutin at ikulong yung dapat makulong ng mga tiwaling opisyal? Mr. Chairman, ang opisina po ng Ombudsman ngayon ay binabago po namin ang sistema sa paghawak ng kaso. Mula po sa filing, sa pagdala sa amin ng kaso, hanggat ito'y mapunta namin, madala namin sa Sandigan Bayan o sa RTC. At binabago po namin yung mga deadlines at yung mga dapat po na panahon na magugugol sa bawat stage ng evaluation, preliminary investigation, and fact-finding, evaluation, fact-finding, preliminary investigation, at yung litigation proper sa pagdating po sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kung dati po ay umaabot ng 1 taon, 6 na buwan hanggang 1 taon ang preliminary investigation, ngayon po ang
ginigiit ko po ay gawin na namin within 60 days. Yan po yung aming ginawa sa DOJ dati. Yari, 60 days na lang daw mga kababayan. O yung mga korap na opisyalis dyan, may 60 days na lang kayo para maglinis ng bakuran nyo. Para maglinis ng mga kalat ninyo. O, yari na kayo. Patingin ko pwede hong gawin dito. Pagdating po sa fact-finding, ganoon din po. Pag nag-file po ang isang ahensya na certified na po ang mga dokumento at ang ebidensya po itatayo na sa korte sa unang tingin namin sa evaluation, ito po dinidiretso na namin ng preliminary investigation. Wala na hong fact-finding yan. Oo. At case build-up niyan ay sa fact-finding, dito na lang ako sa PI, bago ho ng PI, baka magdagdag lang ho kami ng ilang araw para po maikompleto namin ang ebidensya na kinakailangan. Kaya dito po, ang sinasabi ko lagi, and as I always say, the deadline is always yesterday. Yun po yung aming parang pinaka-theme ng action plan namin sa DOJ. Ganon din po rito sa Ombudsman. Kasi nga, itong problema ho ng korupsyon, hindi po ito ngayon lang. Matagal na ho itong pinaiinisan ng taong bayan at talagang nagagalit na po ang taong bayan dito. Matagal na ho ito. Ngunit ngayon lang po pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil po sa mga pangyayari sa flood control. Kaya ang plano ho rito talaga ay pabilisin ang lahat ng proseso at gawing kumpleto. Itinataas pa namin ang modicum of proof. Ang sinasabi po dyan ay probable cause. Pero dito po gusto namin prima facie na reasonable certainty of conviction bago po kami mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan o sa RTC. Kaya ang isa pa po rito na napagkasunduan namin at gumagana na po ng bagong patakaran ng Sandigan Bayan ay continuous trial ang aming hihingin sa lahat ng kaso. Basta't na-kompleto ho namin ng ebidensya, na-file namin doon, ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta ng ebidensya. Yun po yung pinakamahalaga. Matapos po namin mapresenta ng ebidensya kagad sa Sandigan Bayan. At tuloy ay maiwasan na rin natin yung mga pagdidelay, yung pagpapatagal ng kaso na ginagawa po ng magagaling na abogado. No. Ito po yung aming pinakikiusap sa judiciary. Kasi ito yun mga kababayan, no? Yung mga abogado kasi, siyempre kinuha sila eh. Diba? Pero sana doon sa mga abogado na nandiyan dyan, no? Kung alam ninyong corrupt yung mga opisyalis, wag na ninyong kunin. No? Kasi simple lang yan mga kababayan eh. Diba? Oo, alam natin yung mga abogado. Anti-ano rin yan, mga corruption. Pero, paano nyo mapapatunayan na kayo ay anti-corruption kung yung mga kukunin nila o yung mga lalapit sa inyo, no, na mga, let's say, politician, may pera yan eh. Siyempre, mababayaran sila kahit pagkano, basta maipagtanggol lang sila. 'Di ba? Pero kasi kung kayo mismo anti-corruption, wag niyo nang kunin yung kaso. Pagdating sa mga ganitong klase, no, yung mga corrupt na opisyales, kung kayo anti-corruption, no, yun yung panawagan natin. Wag niyo nang kunin yung mga kaso na yan. No, para mahirapan silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. nga ang laki na ho ng nawawala sa gobyerno natin sa tinatawag ng inordinate delay in the adjudication of cases. So yun po yun. The urgency is there. Lalong tumatagal yung mga kaso pagka ganyan. Kasi mga delaying tactics nga, di ba? Mr. Chairman. And we feel the weight of the anger of the Filipino people. And they're looking to the office to be able to solve this crisis of gigantic proportions within the country. But totoo lang, Ombudsman Remulla, nung na-appoint ka sa Ombudsman, the attention ngayon ay nasa Ombudsman na. Kasi ang tingin namin, no, ako bilang isang citizen of our beloved country, na it's about time to start filing cases and prosecute, no? Kasi ilang buwan na rin natin pinag-uusapan to, ilang buwan na rin lumalabas dito sa Senado, nagka-hearing kami, and then sa ICI. To connect this to our budget hearing, I remember last time, during the budget hearing of your predecessor,
Ang sabi niya dito, actually ako nagtanong to, lumabas rin during the hearing na it takes 2 years, 2 to 3 years ito, Grabe, between 2 to 3 years Tagal. to file a case, no? Pag 2 to 3 years, wala na. Imagine ninyo yun. 2 to 3 years mga kababayan para lang makapag-file ng kaso. No, dito sa gagawin ni Remulla, 60 days lang mga kababayan. Bago mo ma-file ng kaso, let's say isang senador o isang kongresista, bago mo ma-file ng kaso mga kababayan, tapos na yung kanyang termino. Diba? Na tayong pasensya na yan. Ako, wala na akong pasensya to be honest about it. Yun. Lalo na with this flood control. Hindi na yata ako makakaantay ng 2 to 3 years, no? Dahil kagaya ng sinabi niyo, gusto natin kahapon pa may na-file na case na. No? Kahapon mayroon na panagot. So, base sa mga sinabi niyo, aabot pa ba tayo ng 2 to 3 years to see something significant na mangyayari from the Ombudsman? Hindi na po tayo aabot sa ganung kahaba. Ang kagandahan lang po ngayon, dahil nga sa naging krisis na to, mas iniisip natin kung gaano natin mapapabilis ang mga kaso. At katulad nga niyan, na-transmit na po sa DOJ yung kanilang final sa amin at na-deputize na po sila na ituloy na yung mga kaso sa RTC. Sapagkat ang mga testigo na nandito sa Senado na kanilang nakausap na, ang mga ebidensya na kinakailangan ay naroon na, ay hindi na ko kinakailangan aralin pa ng Office of the Ombudsman para magtawag na naman ng testigo. Ito po, dire-diretso na po ito at ipa-file na po yan ng DOJ at the latest siguro niya Monday kasi kompleto na po ang kaso. Kompleto na po yan. Iyon po yung 5 ghost projects na flood control projects. 5 ho yun na flood control projects. Tapos dito po ngayon sa aming opisina, talagang tuloy-tuloy pong pag-uusap namin dito na talagang bilisan ng proseso at dapat kompleto ang ebidensya. Hindi ho pa pwede na. Ano nga ho ito sabay-sabay po ang mga reforma na kinakailangan. Yung isa pong nabanggit ko na nung isang araw sa mga kausap ko, yung digitization. Kasi nga, hindi pa po moderno ang sistema ngayon sa aming opisina. Ito po yung aming minamadali rin po. At meron naman pong budget na nakalaan dyan. At kung nangangailangan po ay lalagay po namin yung mga savings ng aming ahensya para po magamit at matapos kagad ang digitization process ng opisina po. Ombudsman, I know, in fairness to you, hindi mo ito budget, no? Because you Opo. came in very late na. In fact, nagawa na yung NEP, nasabit na yung budget dito sa Senado. So wala ka talagang say, no? Or wala kang naging say dito sa budget. Meron ba kayong gustong ma-improve dito sa budget para matulungan namin kayo? Mapabilis pa itong ginagawa niyong investigation at pagfa-file ng cases. Ako kasi on my own, I want to help the Ombudsman, no, to be effective. Dahil hindi naman kami mag-iimbestiga o hindi naman kami magfa-file ng case, kayo eh. Ang maitutulong namin sa inyo ay mabigyan kayo ng resources para mapabilis yung inyong trabaho. Dahil kung mapabilis yung inyong trabaho, panalo rin yan sa amin, no? At panalo rin sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita dito sa budget? Aside from sinabi kanina ni Director Lim na for digitization and also for itong Ombudsman Assistance Centers, meron ba kayong nakikita anything that we can do in order to support your mission of mabilis na investigation and filing of cases? Marahil yung special provisions na nabanggit ko sa inyo kanina, nung hindi pa ho tayo hindi pa ho nagaganap itong pandinig, yun po yung mga kailangan namin para mas streamline po yung operations ng opisina po. In terms of resources, meron ba kayong nakikita? Kung wala naman, pag hindi naman ngayon, you can just submit to us, no? Kung meron kayong naiisip. Ang chain of thought ko naman is, paano natin matutulungan ang Ombudsman para makafile ka agad, no? I understand that, of course, bago kayo, you're organizing the office, but itong gravity kasi nung kaso, no? We're talking about kung
yung kung take natin into consideration in na-discover ni Secretary Vince, 421 ghost projects. No, yung pa lang yung na-discover, hindi pa natin nakikita yung mga substandard, hindi pa natin nakikita yung mga sa iba pang mga projects like farm to market roads. So enormity, yung inlaki, no? At yung daming taong nasangkot ay kakalanganin talaga natin na maraming sabay-sabay na taong gumagalaw. No? And para mabilis yung trabaho. Kasi kung iisa-isahin natin, abutin talaga tayo ng matagal. No? So that's where I'm coming from. No? Kasi alam ko hindi nyo ginawa itong budget. And I want to, in my own way, in my own small way, no? I want to help the Ombudsman file the cases as fast as it can. No? Kung wala kayong naisip ngayon, you can just submit to us. But if you have, we can discuss it para matulungan namin kayo. Salamat. Alright, so yan mga kababayan, no? Grabe. Gusto pang dagdagan ng Senado yung budget ng Ombudsman para mas mapabilis pa yung pagpapail ng kaso dito sa mga corrupt na opisyales sa gobyerno, mga kababayan. O, ano masasabi po ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion na tatay niyang pag-usapan, right? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs, it's on Bobs TV. Peace. I'm out.